Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at pag-usapan po natin ito at itama po natin ang maling discussion o term ng isang vlogger, okay, ng DDS. So alam naman ho natin kagabi na balitang-balita na at putok na po ang balita na ang reklamo ni Franz Castro laban dito kay Duterte ay binasura nga po ng Quezon City prosecutor. Pero bakit po ba ito? Ano po ba ang naging dahilan kung bakit binasura ang nasabing criminal complaint ni Franz Castro laban kay Duterte? So, linawin ho natin dito ha. Criminal complaint. Reklamo. Hindi po ito kaso. Okay? Hindi po ito kaso. Ito kasi si Badong Aratiles, tuwang-tuwa ho sa kanyang vlog. At tiyak daw na magdiriwang ang mga taga-suporta ni Duterte once na malaman ang naging resulta ng prosecutor Quezon City na ibinasura o idinismiss ng prosecutor ang nasabing reklamo ni Franz Castro laban dito kay Duterte. Tumatawa pa si Badong Aratiles. Ngayon, dito po kasi sa kanyang title, ito po ha, basahin po natin ang naging title niya. Ayan. Breaking, binasura ng QC prosecutor ang kaso ni Castro kay PRRD. Sinit Aimee nagsagwaan sa ginawa ni SMR. Ayan, dito po tayo sa kaso. Huwag natin pakialaman yung Amy na yan kasi wala naman ako alam dyan sa about sa bibigasin niya. Dito po kasi hindi lang sa title niya nilagay ang kaso. Binanggit niya talaga sa kanyang vlog na kaso. Una-una, Badong Aratiles, bago ka matuwa o lumundag sa sobrang tuwa, i-correct mo muna. Alamin nyo po muna kung tama ba ang term mo. Ha? Una-una, nasa DOJ pa lang ang nasabing issue. At maliwanag sa sikat ng araw, Badong Aratiles, na criminal complaint. Hindi po kaso. Dahil wala pa naman sa korte ang nasabing issue. Diba? Kaya, ito po natin, tinatama po natin, no? Hindi naman po natin to kasi ito naman po talaga ang naging papel ng programang ito. Ang alamin ang katotohanan. Uulitin ko po dyan sa mga naniniwala. Hindi po ito kaso. Ito ay criminal complaint pa lang. Dahil nasa DOJ pa lang ang nasabing issue. Wala pa sa korte. Para tawagin yung kaso. Yan ang maliwanag dyan, Badong. Ha? Baka hindi ka kasi nagre-research o baka kasi hindi mo talaga alam. Ha? Paminsan-minsan mag-research ka po ha. Kasi kung nakakahiya man si Franz Castro, mas nakakahiya ka po. At talaga bang nakakahiya ba si Franz Castro? Tingnan natin. Okay, ito po, ayon sa balita, malalaman natin dito kung ano po ba talaga ang naging dahilan kung bakit ibinasura ng prosecutor Quezon City ang nasabing criminal complaint ni Franz Castro laban kay Duterte. Bago po tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin muna natin ang nasabing video. The Quezon City Prosecutor's Office has dismissed a criminal complaint filed by ACT Party List Representative Franz Castro against former President Rodrigo Duterte. Castro filed a complaint of grave threat under Article 282 of the Revised Penal Code and Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 for the statements Duterte made during a television program at Sunshine Media Network International. The prosecutor junked Castro's complaint because the manner by which Duterte made the statements, quote, do not convincingly establish that he intended them to be taken seriously. In the program aired on October 11 last year, Duterte talked about the confidential fund of his daughter, Vice President Sara Duterte, and referred to Castro as, quote, one of the communists who I want to kill.
According to the QC prosecutor, the fact that Duterte made preliminaries and jokes when he was talking with a program host, quote, only indicates that he is not that serious enough to really execute and materialize the threats allegedly conceived in his mind. It adds that it would be quite unusual for Duterte to make a public pronouncement of death threats if he were serious about actualizing such threats, considering his immunity from criminal prosecution. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at napanood na po natin kung ano po ba talaga ang naging dahilan ng prosecutor kung bakit ibinasura ang nasabing criminal complaint. So ayon sa prosecutor o piskal, ibinasura dahil sa no intent, di ba? Wala daw intensyon o hindi seryoso si Duterte sa kanyang mga sinasabi. Before pa man niya sabihin, may mga side comment daw na mga jokes si Duterte. Okay, wala ho tayo magagawa kung yun po ang dahilan ng prosecutor. Re-respetuhin po natin yan. Pero sa kasong ito kasi mga ka-action, sa isyong ito, sa isyong ito, disclaimer lang po ha, hindi po ako nagmamagaling dito. Ngunit may ipapaliwanag lang po ako sa inyo. Correct me if I'm wrong. Wala po, hindi po masama ang aking dibdib o damdamin kung ako ay iko-correct nyo. Pero sa ginamit ko ang disclaimer, ibig sabihin, hindi po ako nagmamagaling. Dito po kasi sa isyong ito, no, may dalawa kasing tinatawag about sa pagsampa ng criminal complaint. Mayroon po itong violation of special law. Mayroon po itong revised penal code. Okay. Dito kasi sa isinampa, dito na criminal complaint kay Duterte, ito po ay revised penal code na kung saan kailangan na may criminal intent. Kailangan talaga yan. Kailangan na may criminal intent. Unlike dito sa special law, na kahit walang criminal intent, pwede ka po talaga masasampahan ng kaso. Okay. Bigyan ko po kayo ng example sa special law na tinatawag. Ito po kasi ang special law. Halimbawa, may pinatupad. May pinatupad ang isang isang munisipyo or nationwide pinatupad halimbawa na liquor ban. Pag sinabing liquor ban, bawal uminom. Ito po ay usapang special law, no? Ito pong pagkakaiba ng revised penal code laban dito sa isinampa dito kay Duterte na reklamo. Okay. So dito ang pinag-uusapan natin, ito po ay sample ng special law. So halimbawa pinatupad ang liquor ban nationwide, bawal uminom. Okay, bawal uminom. Ngayon, may isang tao na may bit-bit na inumin pero hindi niya intensyon na iinom siya. Yun lang ay parang dadalhin niya lang sa kabilang bahay. Halimbawa lang po ito ha. So, dahil nga po sa pinatupad ang liquor ban, inumin mo man yan o hindi, dahil nakitaan ka ng pinagbabawal ng nasabing ordinansa, pwede ka po nilang hulihin. Yan po ang tinatawag na special law. Kahit wala ka mang intensyon na mag-inom, dahil nga sa pinagbabawal at nakitaan ka ng alak, talagang huhulihin ka, di ba? Ngayon ba dong, naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Baka hindi pa. Pwede ka mag-research ba dong? Ha? Bago mo kasi yan anuhin, po kasi yan, nakakalinlang po kasi yan sa mga viewers nyo. Parang pinagluluko nyo po ang mga viewers nyo. Okay? Uulitin ko po, hindi po ito kaso. Criminal complaint lang po ito. Malinaw na malinaw dahil nasa DOJ pa lang. Ha? Ang nasabing issue. Wala pa po sa korte para sabihin mo na kaso. Ha? Criminal complaint ang ibinasura, hindi kaso. Badong Aratiles, tatak mo yan sa kukuti mo. No? Alin bang nakakahiya? Yung tuwang-tuwa ka dyan, na yung pala ay mali ang iyong binabalita? Di ba? Alin bang nakakahiya? Si Franz Castro nga ba? Na isang nagsampa bilang criminal complaint dito kay Duterte? Si Franz Castro nga ba talaga ang hiyang-hiya? O mas nakakahiya na ang dating presidente ay hindi nirerespeto ang dating niyang pwesto? Di ba? Bakit ko nasabi na parang hindi niya nirerespeto ang dating niyang pwesto? Ang dating niyang hinahawakan na Pilipinas? Yung pagbabanat niya ng mga pagmumura, pagbabanta, di ba?
Di ba? Dapat kunting respeto para respetuhin ka rin ng maraming Pilipino. Alin bang nakakahiya? Si Franz Castro na nag-file lang naman ng complaint laban sa kanyang mga sinasabi? O si Duterte na hindi marunong rumispeto? Yun lang po ang tanong namin, Badong. Ha? Kaya next time po, bago po kayo magdakdak dyan sa YouTube channel mo, ayusin mo naman yung termino mo. Kasi pinagluloko mo yung mga viewers dyan eh. Ang alam kasi nila dyan, kaso. Kasi alam naman ho natin, kadalasan dyan sa mga manunood nyo, walang mga alam. Ikaw ang pinapaniwalaan yan dahil ikaw ang kanilang hinahangaan. Kaya sa susunod, ayusin mo naman yung termino mo. Yung tama ang i-deliver mo sa kanila, hindi yung mali-mali. Ha? Kung hindi mo alam ang issue, mag-research ka muna, Badong. Ha? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping Knogin, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.